today, Master today. Whiter than snow, Lord. Whiter than snow, Lord. Wash me just now. Wash me just now. As in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Ang kalooban mo, Diyos. Ang aming titignan sa galing ito. Have thine own way. Wounded and weary. Wounded and weary. Help me, I pray. Power of power, power, all power. Surely is thine. Surely is thine. Touch me and heal me, touch me and heal me. Savior divine, Savior divine. Yes, Lord. Amen. Have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold over my being. Hold over my being. Absolute sway. Absolute sway. Filled with thy spirit. Filled with thy spirit. Till all shall see. Till all shall see. Till all men shall see that Christ only always. Christ only always.
linisan mo ang puso ito. O Diyos, nasa iyo. Sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, ibinabalik namin sa iyo, Lord God, ang papuri at pasasalamat, Lord God, sa gabing ito, sa iyong kabutihan sa aming Panginoon. Natagpuan namin muli ang aming mga sarili na nagkatipon sa dakong ito, Panginoon, upang sambahin ka. Walang ibang layunin kami, O Lord God, upang maitaas ang iyong dakilang pangalan. Bukod dito, Lord God, ay nagkatipon kami sa isang layunin na magsama-sama, Lord God, sa gabi ng pananalangin, Panginoon. Napakaraming tao, Lord God, na sa mga oras na ito ay iba't ibang mga bagay ang kanilang pinaggagawatin na atupag, Panginoon. Ngunit tatagpuan namin sa ilalim ng iyong biyaya at habag ang aming mga sarili sa dakong ito, Lord Jesus, na nagkatipon sa iyong dakilang pangalan. Walang ibang lugar na mas ligtas, Panginoon, at walang ibang lugar, Panginoon, na masihigit sa iyong dakilang pangalan, Lord God, na magkatipon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, ay dalangin namin na paging marapatin po kami, Panginoon, na lumapit sa iyo. Pakalinisin po Diyos sa aming puso. Pagpataon po, Panginoon, na aming mga shortcomings. Maging aming pagmamalabi sa iyong harapan. Hindi namin ito itinatago, kundi kinikilala namin, Lord God, sa iyong mga paningin. Lahat ng mga bagay ay hayag, Panginoon. Walang bagay, Lord God, na natatago sa iyong mga paningin, Lord Jesus. Kinikilala namin na aming puso at nagpapakumbaba. Sapagkat kung wala ang iyong Espiritu ay wala kaming magagawa sa gabing ito, Panginoon. Umaasa kami sa iyong biyaya, Lord God, Panginoon. Panginoon, dalangin namin sa gabing ito na alalahanin mo din ang mga kapatid namin na gumaganap ng ganitong uri ng gawain. Sa manda ko sila naroroon, huwag mo nawa silang kalilimutan, Panginoon. Maging ang mga kapatid namin na badako pa lamang sa bahay sambahan, Panginoon, ingatan mo din nawa sila, Lord God. Maging ang mga kapatid namin na nanonood sa live, sa anumang uri ng kadahilanan, ikaw na po, Lord God, ang nakakaalam ng mga bagay, O Lord. Abutin mo din po sila ng iyong mapagpalang kamay. Maging bawat isa na nagkatipon sa gabing ito dahil umaasa kami na ikaw ang tutugon ng aming mga dalangin, pagpalain mo din po, Panginoon. Wala kaming taong inaasahan kundi ikaw lamang, Lord God. Believing with all our heart that you will hear our prayers, Lord Jesus. May you also bless thy word, which we shall hear from thy mouth today, and may you bless each heart, Lord God, that may we be a worthy vessel of thy word and of thy blessing. We pray this, O Lord God, and we ask this in thy mighty name, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Makakapo na po ang bawat isa. Purihin ang ating dakilang Diyos sa gabing ito sa kanyang kabutihan, mga kapatid, sa patuloy niyang pag-iingat sa atin, na bagaman ang panahon ay patuloy na tumatakbo at nagbabago, ang Diyos ay nanatiling tapat sa ating mga kapatid. Nakita natin ang ating mga sarili muli sa dakong ito na nagkatipon dahil sa kanyang dakilang pangalan. Hindi dahil sanay na yung mga paa natin papunta sa bahay sambahan. Hindi dahil kabisado na natin. Maraming tao na alam na nila yung lugar na to, alam nila kung paano bumiyahe papunta dito, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng inspirasyon para tayo ay maging kabahagi ng gabi ng pananalangin. Do you believe it with all your heart, mga kapatid? Amen. Amen. Napakaraming tao ngayon, kung makikita natin na nasa labas sila ngayon, naglalakad-lakad dyan, iba nasa mall, ngunit tayo ay sa biyaya at habag ng ating Diyos ay nandito tayo ngayon, mga kapatid. On behalf of our brothers and our sisters na hindi nakakadalo dahil sa anumang kadahilan, marahil ay nagpapasakop sila sa mga Panginoon dito sa lupa, yung iba ay may mga responsibilidad, ngunit alam natin na hindi sila papabayaan ng ating Diyos. Isama natin sila, patuloy natin isama sila sa panalangin na makasurvive, no? Na makaalis din sila sa ganung sistema
sapagkat ang prayer meeting ay hindi napakaliit na bagay, mga kapatid. Ito ay hindi bagay na walang kabuluhan, kundi ito ay bagay na napaka-importante para sa atin bilang mga mananampalataya, believing na ang Diyos ang tumutugon ng ating mga panalangin. Kaya hindi natin ito minamaliit, mga kapatid. Ito ay binibigyan natin ng kahalagahan dahil hindi lahat ng tao ay binigyan ng ganitong pribilehiyo o oportunidad. Marami tayong mga kaibigan o mga kaklase, mga katrabaho na sayang, hindi nila alam. It's a revelation na ang ating Diyos ang nagbigay sa atin ng bagay nito, mga kapatid. Amen. At ayan, ngayon ay December 10 na, magtatapos na ang taon. Ilang araw na lang at salamat sa Diyos na patuloy na tayong inalagaan. Meron man tayong mga mga testimony o mga mag-aalay ng awit ay bibigyan po natin ng pagkakataon mamaya. Ngunit ngayon ay awit muna tayo ng isang masayang awit para mabuhay naman ang ating mga tugo. Awitin natin ng nagsasabing Hold to God's Unchanging Hand. Number 116 ng ating mga solo. Isa natin sa chorus.
unchanging hand. For the last time now, hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Amen. We are holding to God's unchanging hand. Amen. We will now proceed to the next part of the service, which is the testimony or ang pag-aalay ng awit. Binibigyan ko po ng pagkakataon kung meron sa inyo mga kapatid. Amen. Habang binabasa ko ang papel na binadala dito sa unahan, ang testimony, nais ko pong ibalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob niya sa akin. Purihin ng Diyos, mga kapatid, maging sa patuloy na pagpo-provide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw at sa pag-iingat niya sa amin. To God be all praises and glory. Amen. Praise God. Salamat sa ating Diyos. Ito ay testimony na ating kapatid na si Sister Percy. Salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Walang hanggang pasasalamat ang iniaalay natin sa Diyos sa kabutihan niya. Meron po mga kapatid, Sister Beth. Nice to balik ng pakulang pasasalamat sa akin. Kasi nung part ng November, kasi sabi ko makain ako sabi ko, pero pinili ko sa Panginoon na siya mag-cover yung pangangailangan na lang ko. Then, ang gusto ko, ang granted kasi binigyan niya ako ng part-time 20 days. Kaya ipapasalamat ako sa kanya kasi alam ko, kung yung talagang hindi niya ako pinagin. Kaya sa kanya ko lang binabalik ko ng Amen. Salamat sa ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At God bless you, Sister Beth. Purihin ang Diyos patuloy na kumikilos nang naayon sa kanyang kabutihang loob. Meron pa po ba? At kung wala naman ay nais ko rin pong magpasalamat sa ating Diyos sa pag-iingat niya po sa amin nung last time ay nag-donate po kami ng blood. Last Monday. At 8 kami nag-donate. At 8 din po kami naging successful. Salamat sa ating Panginoon sa pag-iingat sa amin. At sa biyahe, sa buong araw na yon, ang Diyos ang patuloy na nag-iingat sa amin, mga kapatid. Masarap mag-donate ng dugo, kaya donate na rin kayo. Basta kayo ay normal ang blood pressure po ninyo at nasa tamang timpang. 40 kilos yata, pwede na eh, no? So yan, mga ano dyan, kung gusto nyo mag-donate, mag-donate din po kayo, mga kapatid. Kita nyo naman sa mga mukha namin na hindi kami tumatanda. Si Father Ryan, tignan nyo, hindi siya tumatanda. Ang mukha, pero ang edad, yun na. Dumadagdag. Maging kanina, nilakad ko po yung aking laptop na nasira. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw po ang magkabay sa akin at naging maayos ang lahat, mga kapatid. Kala ko masisira na yung laptop ko. Mahal pa naman dahil ginagamit ko din sa pagtuturo. Kaya sabi ko kanina sa panalangin, Lord, ikaw na bahala. At ina-acknowledge kita na ikaw ang gagabay sa lahat ng lakad ko. Kaya kanina, umayos siya. At naging okay na yung laptop ko. Kaya purihin pa rin natin Panginoon sa mga maliliit na mga bagay na yun. Maging yung pinapanalangin ko na magkatrabaho yung papa ko. Gulat na lang ako, bigla siya nagkaroon ng extra ng trabaho. Kaya ang Diyos pa rin ang pinasasalamatan ko dahil yung pinanalangin ko ay tinugon niya. So nagkatrabaho si papa. Dahil kawawa naman dahil walang trabaho ay mahirap.
Kaya salamat sa Diyos sa bagay na yun. Malaki talaga ang nagagawa ng panalangin ng isang mananampalataya. Maging sa trabaho na hindi niya ako pinapabayaan, mga kapatid. Maging sa iba pang mga bagay ng Diyos ang patuloy na nagpo-provide. Kaya sa Diyos ko binabalik ang lahat ng papuri ko sa salamat. Amen. At kung wala naman ay tayo po idadako na sa pinaka-ugat na bahagi ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Inaanyahan ko na pong bawat salita ito ngayon. Habang naghahanda ang ating mga ngaral, purihin muli natin ang ating Diyos. Awitin natin, He cared for you. Yes, Lord. Lord.
tayo. Pakalangit naming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naparito kami dahil sa iyong pangalan upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hindi po kami naparito dahil sa aming mga sarili, hindi po kami naparito dahil sa aming mga kapatiran, Panginoon. Hindi kami naparito dahil, O Diyos, para magpaimbabo sa iyo, kundi naparito kami, Panginoon, upang handang magpatama at mag-correct sa iyong pangalan, Panginoon. Diyos, pagpatawad mo ang mga kulang, pagpatawad mo ang kakapusan namin na nagawa sa iyong harapan, O Diyos. At maging marapatin mo ang bawat dahil sa amin sa gabing ito na dumulog sa iyo mamaya sa pamamagitan ng pananalangin upang, Lord, ilagak sa iyo ang aming mga pangangailangan sapagkat alam namin sa gabing ito, O Diyos, na ikaw ang Diyos na dumirinig ng aming dalangin at nagkakalob nito sa iyong saktan na kalooban, Panginoon. Alalahanin mo ang aming hindi gawain nito, O Diyos. Pagpalain mo mula sa simula hanggang sa pagtatapos. Ngayon din naman, pagpalain mo bawat kapatid ko na naparito dahil sa iyong pangalan. Pagpalain mo kanila mga puso, O Diyos. At alalahanin mo po, Panginoon, ang iyong mapamilipod. Tago mo ako sa iyong likuran at ang kalwalatian mo, Panginoon, ang makita sa unahan nito, Panginoon. Ang lahat pong ito, O Diyos, mga kapatid namin na nagtitipon, saan man sila dapat naroon, ikaw din po, O Diyos, ang magpala sa kanila, Panginoon. Ang lahat pong ito, Panginoon, tinitiwala namin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bago po tayo umupo ay basahin natin ang salita ng Diyos. Sa unang mga taga-Korinto, chapter 3, verse 10 hanggang 15. Sabi niya po rito, mga kapatid, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kung hindi ang nailagay na. Amen? Kundi ang nalagay na ito'y si Kristo Jesus. Na dapat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, hilap, mga mahalagang bato, kahoy, iyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano iyon. Kung ang gawa ng sinuman ay mananatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Yan po ang salita ng Diyos na ating pag-usapan. Malayo po tayo makaupo, mga kapatid. Sa magandang gabi po sa pangalan ng ating Panginoon, sa gabi ito, mga kapatid, at darito tayo muli sa bahay-sambahan upang gumanap ng kanyang kalooban. Yun ay ang makinig ng salita ng ating Panginoon. Ayan. At nagkagalak ako muli na narito tayo, nagkaroon ng pagkakaisa para pag-usapan muli ang salita ng Diyos. Naparito tayo para mag-usap ng salita ng Panginoon. Hindi tayo naparito para sa kung anong bagay, kundi isa lang ang ating goal. Tama po? Amen. Yun ay ang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Dahil ito ang gabi ng pananalangin, mananalangin tayo sa ating Panginoon, knowing na ang Diyos ang tutugon ng bawat dalangin. Hindi lamang po sa araw ng Miyerkules, kundi every time na tayo dudulog sa ating Diyos, alam natin na may Diyos na handang duminig sa ating dalangin. Yun ang pag-asa natin, yun yung nagsisilbing tawag dito, yun yung nagsisilbing kalakasan natin, kung kaya hindi natin magawang bitawan ng Diyos. Dahil to sa atin lang mga sarili, ang tao kapos. Sabi ng ating mahal na propeta, si Abraham, in every minute of our lives, we backslide.
Sabi ng prophet, sabi niya, every minute of my life, sabi niya, nagpapados-dos siya pabalik. Every second, sabi niya. Pero ang sabi ng prophet, wag sana maging katitisuran ang aking mga pagkakamali, kundi gawin sana itong stepping stone, papalapit lalo kay Kristo. No, yun po yung natin. Kasi kung sa tao lang, bigo tayo talaga palapit dyan. Maraming kakapusan tayo bawat isa sa atin. At sabi ng Biblia, wala ni isa ang nakaabot sa kanyang pamantayan. Kaya lang naman po tayo nakapagpapatuloy dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi po dahil sa tayo magagaling, hindi po dahil tayo mga perpekto ng tao, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, nakapagpapatuloy tayo ng may kaayusan sa ating Panginoon. Amen. At salamat po sa Panginoon. Ako man nagpapasalamat sa Diyos sa mga pag-iingat niya sa akin. At nais kong ibalik sa Diyos ang papurihan sa gabi nito dahil doon sa dapat ng Quezon, yung ating pong munting iglesia doon, kahit na napakaliit na bilang ng mananampalataya ang nato doon, ng mga kapatiran, ang kapangyarihan po ng Diyos ay nakikita kong kumpilo sa dakong yun. Tunay, sa Diyos ko binabalik at inataas ko ang pangalan ng Panginoon sa gabi nito dahil yung mayroon dong lalaki na nagkasakit at ang kwento niya sa akin, talagang kumbaga tinanigan na siya ng doktor na kapag 5 araw na lang o mga 3 araw na lang siguro natitira na yun at hindi nagbago yung hingal niya, ay dadali na siya dito sa Manila kasi doon tinatanggihan na siya ng mga doktor. So lahat daw ng albularyo na magagaling na alam nila, ipinatawag niya at handa siyang magbayad ng malaking halaga para lang doon sa bagay niyon. Pero ni isa sa mga albularyo, sabi niya, walang nakapagpagaling sa akin. Binayaran niya yung oxygen tank ng 15,000. Mataas po yung oxygen tank siguro kasi yung taas nito. Tapos bilog, malaki. Para lang siya makahinga ng maalwan, pero without that oxygen tank, hindi niya kayang huminga kasi konting kilos lang niya, kahit nakaupo siya, hinihingal. So, walang nagtagumpay daw na albularyo. At nung naalala niya, si Brother Ruben ay yung kanyang bilas ay nananampalataya sa Diyos. Sabi niya, pinatawag daw niya yun. Dahil alam niya na ang Diyos na pinaglilingkuran daw ni Brother Ruben ay tunay na Diyos. Amen. Sabi niya, bilas, wala na akong pag-asa, ikaw na lang. Itawag mo sa Panginoon, sa Diyos na pinaglilingkuran niyo. Pag-pray mo ko. At nung tanungin ng ating kapatid doon, ikaw ba ay sumasampalataya na gagaling ka pagka itinawag natin sa Panginoon? Ako'y sumasampalataya man. Nung ipinag-pray doon ni Brother Ben, alam niyo mga kapatid, yung gabi niyon, kinabukasan, hindi na siya gumamit ng oxygen tank. Hindi na nilagyan ng tubo yung kanyang ilong. At sa sobrang katuwaan ng tao na yon, sabi niya, gusto daw niya akong mamit. Gusto kong mamit yung nag-aalaga sa inyo. Gusto kong magkaroon ng Bible study at nakita ko na yun yung pagkakataon na maging na-open door para ang message makapasok. At sa Diyos ko pinabalik ang kapurihan dahil pagpunta namin doon kapatid, yung daing lang niya, hindi hingal siya. Pero meron pa palang mas matinding daing na ilinain siya sa amin. Kasama ko yung mga kapatiran natin doon na meron pala siyang sugat na malaki sa binti. At yun nga, ang findings ng kanyang medical legal, meron daw siyang mataas na blood sugar. Kaya ang siste, nagmamanas yung kanyang buong katawan. Dahilan para hindi siya makalakad. Yun din ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang huminga. Sabi niya yung hinga niya, okay na. Pero sabi niya sa akin, Pastor, baka pwede pag-pray mo ko dahil ako naman ay gumaling ako nung pinag-pray ako ni Brother ni Ruben, ni Bilas, ni Agi, sabi niya gano'n. Sabi, pag-pray mo ako. Nung pinag-pray ko namin mga kapatid, nung Sabado na pinatawag ako dahil hindi ko alam, unexpectedly, na ganun pala yung plano nila doon.
Wala man lang nagpaabot sa akin na may ganung tanong usap sila doon na ipapatawag ako pagdating. Wala akong alam, wala akong ideya. Kaya nung pag-uwi ko ng Sabado, at Mano, doon pa lang din nalaman, magkagabi na. So sabi ko, kung kailangan yan, sige punta natin for the sake of God's name. Para maluwalhati siya. Nung nandun kami mga kapatid at nagkaroon kami ng munting Bible study, nakita ko talaga sa tao yung eagerness niya na gumaling at nais niya talagang makapaglingkod sa Panginoon. At sabi ko sa kanya, pag pinagaling ka ng Diyos at inilapit natin ang karamdaman mo, ano naman ang kaya mong ibalik sa Panginoon? Sabi niya, maglilingkod na ako. Marami ako nakaharap na ganyan tao, pero hindi ko naman sa tinutuldukan yung pagkakataon na yun. Pero hindi natin alam. Tama? Pero isa lang po ang punto natin dito. Nung pinag-pray po siya, hindi siya makatayo. Hindi siya makalakad, hindi siya makatayo ng matagal. Kapatid, kinabukasan, nakapag-attend pa ng gawain sa church. Nakapagmaneho pa siya ng van at pinagmamalaki niya, tinitestimony niya, mabuti ang Diyos, Pastor. Tunay na totoo ang Panginoon. Dahil ilang gabi na ako, ilang araw, ilang gabi akong pinahihirapan ng karamdaman, hindi ako makatayo ng matagal. Pero ngayon nakita ko yung mga paa ko. Umimpis yung manas. Kaya lang sa yung sugat niya nagtutubig, sabi ko normal yan. Kasi ang proseso ng Diyos, hindi yung nalalaman natin, kundi yung hindi natin alam. Yan yung process ni God. Sabi ko normal. Kasi dyan ang healing. Pero nagtetestimony siya, hindi siya makapagmaneho ng van. Pero alam niyo, after ng Sunday, mga kapatid, nagpaalam at taga namin nagkwentuhan pa sa church. Sabi ko, inaawat ko, huwag na muna umuwi kasi kung papaluto ko ng munting kainan namin doon, sabi niya, hindi na Pastor. Kaya pupunta na lang kami sa bayan. Yung pala, magja-Jollibee, bibili mo na. Hindi lang nakapag-church, nakapagpunta pa ng bayan. God is good. Amen. Mabuti ang Diyos. Talagang naano yung puso ko natuwa. At yun, sabi niya, naging siya, sabi niya, ang kwento niya sa amin, galing daw siyang Kuwait. Sa tagal niya nagtatrabaho sa ibang bansa. Sabi niya, mahigit 15 years, nasa ibang bansa siya, doon niya ginugol ang buong buhay niya. Hindi siya nagkaroon ng ganung karamdaman. Nagkakasakit siya, normal, pero yung ganung karamdaman, ganung klase, hindi pa niya naranasan. Bakit kung kailang umuwi daw siya ng Pinas? At saka doon pinaranas sa kanya, sabi ko, baka kalooban ng Panginoon niya para tawagin kanya pabalik. At ang plano doon niya, sabi niya, kaya daw siya bumalik, plano doon niya bisitahin yung church nila na naiwan na pabayaan niya doon sa Masbate. Kasi ang plano daw niya, nangako daw siya sa pastor doon, na pagbalik niya galing Kuwait, magbibigay daw siya ng munting regalo mula sa, ibibigay sa church. Pero hindi daw pinahintulot ng Panginoon. O sabi ko kay Lord, hindi naman masama mangarap, di ba? Di ba, kahit itong gamitin ni Lord para sa amin. Meron po siyang munting babuyan doon, ang dami niyang baboy. Napakaraming babuyan, at plano niya magparami ng baboy. Kaya isama niyo sa panalangin yung kapatid na yun, si Brother Al, na nawa makapagpatuloy at nais niyang bumalik doon. Nagtanong na sa akin kung anong araw ang mga services natin. Sabi ko Wednesday may gawain. Ewan ko mamaya kung ano ang status kung nag-attend ba. Kaya sabi ko Wednesday and Sunday may gawain tayo. Tapos sabi niya, yung bahay niya yung nasa tapat namin na malaki. Kung nakapunta na kayo sa bahay namin, yun yung bahay niya, yung malaking bahay dun sa harapan namin na pinapagawa. Pinagawa niya yun, hindi na natirhan, tumira sila ng upahan ng bahay dun sa gitna ng mga niyugan, alang-alang doon sa baboy kasi nga bawal doon magbaboyan ng ganung karami. So sabi niya, Pastor, talagang mabuti ang Diyos. Sabi niya, hindi ko na uuwihan yung bahay ko. Minsan ko lang dalawin. Ngayon, mukhang kada Sabado din ko nandiyan ako sa bahay ko. Ay, mabuti ang Panginoon, mga kapatid. O, salamat sa Panginoon. At yun ang mga testimony, pati ako nagpapasalamat sa mga pag-ingat sa akin. Kahit na ganyan ang panahon, ay ang Diyos ang patuloy na nag-iingat. Amen. So, salamat sa ating Panginoon. Napag-usapan natin ang mensahe na ito. Actually, part 2 na ito dahil yung part 1 nito sana natackle ko na sa Quezon. Yung wise and foolish builders.
No? So, siguro, ito ang pagkakataon na dito ko ito i-tackle. No? Pero, tignan natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Yan, yung pamagat na yan, a wise master builder. Ang matalinong tagapagtayo. No? Wise. Pag sinabing wise, kapatid, matalino. And bukod sa matalino, pag sinabing wise, matino. Matino ang kanyang kaisipan. Naalala natin yung talinhaga patungkol sa 10 virgins, the wise and the foolish virgins, right? So matatalino sila mga birhen. Silang 10, pare-pare silang nagdala ng mga ilawan. Pare-pare silang nagdala. Pare-pare silang naglilingkod sa Diyos. Pare-pare silang nag-church. Pare-parehas ang motibo nila na makasama sa pag-agaw. Pare-parehas. Pero meron lang silang, may makikita ka sa kanilang pagkakaiba. Kung sa panlabas ng anyo, maaaring wala tayong mapupuna, pero pagdating doon sa panloob, di ba kadalasan ganyan naman ng mga Kristiyano? Mas mukha pang Christian yung mga unbeliever kaysa sa mga totoong nagkiklaim na Christian. Dahil nagagawa na nilang gayahin yung kasuotan ng mga Kristiyano. Mga unbeliever, nakakapag-dress na rin sila. Nakapagpapahaba din sila ng buhok nila. So very, very deceiving. Pero kung kung pag-aaralan mo, sabi ng kasulatan, hindi ka nito maliligaw. Sabi ng Biblia, hanggat maaari pati ang hirang ililigaw, pero hindi ka maliligaw, kapatid. Kasi kapag tinignan mo ang comparison ng dalawang ito, ng wise and the foolish virgins, makikita mo kung paano sila naging mangmang. Dahil yung wise, pag binasa niya sa Matthew, sabi ng Biblia, yung wise nagdala ng langis. May reserba. Amen. Dahil alam nilang magtatagal yung nobyo. Tama? Pero itong mangmang, when you talk about foolish, wala itong spiritual knowledge. Mangmang. May mga dala din silang ilawan, pero hindi sila nagdala ng reserva nilang ilawan. At parehas silang naghintay, parehas silang nakatulog. Tama? Parehas silang nakatulog. Sabi ng prophet, nakatulog. Ito yung mga sinasabi ng prophet na nakatulog sa mga sistema ng sanlibutan. Sa tagal ng paghihintay, minsan nararanasan natin sa tagal ng paghihintay natin sa Panginoon, minsan hindi mo maiwasan, may mga bagay ka na sa sanlibutan na pinababaliwan. May mga bagay sa sanlibutan na kinaaaliwan ka. Minsan napoforsake na natin yung Word of God. Minsan nakakalimutan na natin yung Word of God kung paano ito'y sa buhay. Kasi why? Mayroong bagay na mas kinauhumalingan tayo sa sanlibutan. Aminin man natin sa hindi, pero we're all guilty of that. I myself, totoo mga kapatid, nakakatulog tayo sa sistema. Sa paghihintay natin sa Panginoon, kung kailan darating, hindi natin minsan nakakalimutan natin na malapit na ang panahon. Minsan nakakalimutan natin na ang pagbabalik ng Diyos, nandiyan na yung mga signs and wonders pinapakita na ng Panginoon. Pero may mga Kristiyano na nakakatulog doon sa lalabay ni Satan. Kagaya sa kagabi nito, kahit hindi namin katabi mo, tulog na. Nakakapikit na siya sa lalabay ni Satan. Ano? Nakakapikit na. Pero, doon sa talinhaga, both of them, sabi ng Biblia, they are slept. Natulog, mahimbing. Napahimbing yung kanilang tulog. Pero, kapatid, kahit bagamat natutulog tayo sa layo ng sanlibutan, kahit bagamat ikaw ay nahumaling na sa sanlibutan, once you hear the Word of God, once that it knocks on your heart, kapatid, you will respond for it. That's the difference. Magkakaroon ka ng response. Unlike sa unbeliever, wala silang response.
makikita mo doon yung kaibahan. Every time na marinig niya yung word, once na naglakad siya ng mali at ikinorek siya ng word, babalik siya sa tuwid. Tatanggapin niya yun kahit masakit. Tatanggapin niya yun kahit na mukhang hindi katanggap-tanggap yun ang sasabi. Why? Yun yung kapag kakakilanlan ng isang Kristiyano. Amen. Gaya ng 10 dalaga nung siya'y nakatulog, may sumigaw, hindi naman yung sumigaw yung nobyo. May taga-deliver ng message. Am I right? Behold, the bridegroom cometh! Sabi ng sumigaw. Hindi yung bridegroom ang sumigaw, behold, I am coming quickly, no? Kundi ang sabi ng messenger, behold! Narito ang inyong kasintang lalaki dumarating. Magsipaghanda kayo. Nung sumigaw yung message, yung sumigaw yung word, nung sumigaw yung preacher, nung sumigaw yung fivefold ministry, kapatid, kahit na ikaw ay nasa baluktot na sistema, nung marinig mo yung sigaw at ito'y para sa'yo, tatanggapin mo ito ng buong buo. Amen. Hallelujah! That's the difference. Kasi bakit? Mayroon kang oil. May oil. Kaya nga, wala na tayo sa law. Hindi na na-record ang Diyos ng law. Kasi walang papasa sa law. Ibinigay niyo yung mercy and grace. Amen. Dahil alam niyang walang papasa, walang magkatagumpay kapag pinairal ang batas. Marami lang siyang papatayin. Amen. Kaya nabubuhay tayo ngayon sa biyaya. Amen. Na kahit gaano natin kasama, kapatid, kahit gaano kasama ang ginagawa natin, kapag nabuhay ka sa biyaya ng Panginoon and let God move in your life, kapatid, mapipilit ka na lumakad sa daan ng matuwid. Pilitan ka. Kahit na minsan pumapasok na yung doubt, yung hindi mo pagsampalataya sa Diyos, dahil yung alam mo, yung karamdaman mo, parang napaka-imposible na eh. Kasi minsan kapos tayo mag-isip. Pero kahit na minsan pumapasok yung doubt, pag narinig mo yung words of faith, narinig mo yung salita ng evangelista, what is the evangelist? He has the words of faith. Bumabalik, nagkakaroon ng revival, tama? Bumabalik yung revival natin. Bakit? Oo nga pala, naalala natin, mayroon nga palang Diyos na nagpapagaling ng maraming karamdaman. Kahit gaano kayo posible pagagalingin ng Panginoon. Even the cancer. Kahit na yung sakit na yun, nagsabi yun nga yung tinetestimony ko, sabi niya, wala nang doktor na tumatanggap sa akin dahil ang daming nakitang sakit sa katawan ko na wala naman akong dating sakit na gano'n. Sabi ko, ibinigay yan ng Diyos to glorify and to honor His name. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, yung niluluwalhati niya ang kanyang pangalan. Now, dito naman sa pinag-uusapan, wise master builder, ang nagsalita nito ay si Paul. Idinidiin dito ni Apostle Paul kung papaano siya nangaral ng maayos na may paninindigan sa salita ng Panginoon. At tinuturo niya sa mga mananampalataya sa iglesia ng Corinto kung paano ang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya po rito, basahin po natin muli sa verse 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. See? Biyaya ng Diyos. Kahit na anong pagsisikap natin, kapatid, oo nga, nagsikap nga tayo sa buhay natin, pero that's all because of grace. Hindi mo yan sariling pagsisikap at wala tayong karapatang angkinin ang ating mga gawang ginawa sa ibabaw ng lupa. Yan ay dahil lahat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Kayo'y nangaligtas hindi dahil sa inyong mga gawa, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Tayo nangaligtas. See? Abi ito, ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan. Nung gumawa si Apostle Paul, nung siya'y nagtrabaho sa panig ng paglilingkod,
ang sabi ni Paul, hindi niya inangkin o hindi niya inaring ganap yung kapurihan sa kanyang sarili. Hindi siya nagtayong puri na dahil sa kanya kaya tumatag ang iglesia ng Corinto, no? Kundi sabi niya, nagawa ko ang lahat ng ito ayon sa biyaya ng Panginoon. Maaaring ang iba sa atin nakapagtapos ng pag-aaral. Maaaring ang iba sa atin nakapagtrabaho ng maayos, ng maganda. Pero hindi mo dapat angkinin ang kapurihan sa iyong sarili, kundi ang kapurihan laging ibinabalik sa Diyos. Dahil ito'y ayon sa biyaya ng Panginoon. That you cannot do with you can do it without God. Malakas ka ngayon, mamaya mahina ka. Hindi mo kayang i-maintain yung lakas natin. But by God's grace, kapatid, yung lakas na nawala sa iyo, pwede niyang ibalik. Amen. Ngayon wala tayong karamdaman. Mamaya may karamdaman tayo, pero hindi mo kayang alisin sa sarili mo yung karamdaman. Dahil lang sa biyaya ng Diyos. Pagagalingin ka ng Panginoon, pagagalingin tayo ng Panginoon, it's all because of grace. See? Na ipinatayo niya, sabi niya, gaya ng matalinong, tulad sa isang matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Inilagay ni Apostle Paul yung pinagsasaligan, after niyang mailagay, iba yung nagtatayo sa ibabaw. Naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Na pinaghirapan niya yung iglesia na yan, na maitaguyod, ma-establish sa yung isang iglesia. Pinaghirapan ni Apostol Pablo na turuan ang bawat iglesia sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Pero sa kabila ng pagsusumikap ni Apostol Pablo, nakita niya na iba ang nagtatayo sa ibabaw. Iba ang mga itinuturo. Iba yung mga doktrina na nakikita ni Apostol Paul. Kaya minsan isang beses nung makita ni Apostol Pablo, nag-grip yung kanyang heart. Correct me if I'm wrong. Na nakita niya yung isang karatulan sa isang Diyos na hindi kilala, pinaglilingkuran ng tao. Tama? Kaya sabi ni Apostol Pablo, pwede ba ipakilala ko sa inyo? Yung Diyos na hindi nyo kilala, na pinaglilingkuran nyo, ang siya namang ipakikilala ko sa inyo. Sabi niya, iba ang nagtayo sa ibabaw. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Yan. Pinag-iingat tayo. Dahil kung ano yung mga doktrina ng mga naunang banal, yun dapat ang manatiling doktrina sa atin. Kung paanong itinuro ni Apostol Pablo ang tamang paglilingkod, yun dapat ang manatili sa atin. Bilang mga ministers, mga kapatid kong lalaki na mga nangangaral, pinapayuhan tayo, ingatan natin ang pagtatayo sa ibabaw. Okay? Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Natin niyo sa 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Glory! Hindi mo na dapat, wala ka na dapat diyang ibang kapahayagan. Wala nang darating sa iyong ibang kapahayagan na higit pa sa kapahayagan na nakita ni Apostle Paul. Kung ipinapangaral ni Apostle Paul na si Kristo bumangon mula sa libingan ng mga patay at nabuhay, at kailanman ay hindi na mamamatay, kapatid, you have to have faith on that word. Kasi bakit sabi ni Branham, there is power into that resurrection. Kasi why? Ikaw man, dadanasin mo yan kung abutin ka ng kamatayan ng lamang ito. At makikita mo yung kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli gaya ni Kristo na umahon mula sa mga patay. See? Sabi ng Panginoon, walang ibang pinagsasaligan. Walang ibang foundation. Kundi ang pundasyon nila, walang iba kundi si Kristo.
See? Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, nangamahalagang bato, kahoy, tiyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay mananatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon ay tatanggap ng kagantihan, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Natingnan niyo mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, ang pundasyon natin si Kristo. Tama? Amen. Now, ibinigay ni Apostle Paul na kung magtatayo tayo, kagaya niya, tulad niya na isang matalinong tagapagtayo, ayon sa biyaya ng Panginoon, kailangan ma-emphasize natin yung materialis na gagamitin mo sa pagtatayo. Spiritually speaking. Kasi may binabanggit dito si Apostle Paul na mga materials, mga kapatid. Pasensya na kayo, pero natutunan akong sulat sa Quezon. Na doon ipinapakita ni Apostle Paul, may binanggit siya na kailangan kapag nagtayo tayo bilang wise builder, a wise master builder, kailangan ang mga materials na gagamitin mo, may binanggit siya dyan, yung gold, tama? Silver and precious stones. Nandiyan sa mga bagay na yan, okay, ito yung nagsisimbolo sa mga mabubuting gawa. Okay? At doon sa spiritual works that last. Ano yun po mga kapatid? Sa kabilang banda, may mga nagtayo naman na yung tinayo niya, kasi ito sabi ni Apostle Paul, enduring, nananatili ito. Tama po ba? Enduring. Sa kabilang banda naman, sinabi niya na may nagtayo naman, ang mga tinayo naman ng isa is ano yung nagwawakas? Ano yung tawag? Perishable. Ayun, sorry. Thank you. Na yung tinayo naman ito, ang materialis sa kanyang ginamit wood, stubble, and ano sabi sa Bible? Hey! Tama po? Na itong mga ito nagsisimbolo, sabi ni Apostle Paul, doon nagre-represent, doon sa represents works that won't stand in God's testing. Hindi pala ito nakakatayo. Kapag ito ang ginawa mong materyales, kapatid, o kapag ito ang ginawa mong materyales. Kasi bakit? Pansinin nyo sa kasunod na talata kung anong sinasabi ng Apostle Paul. Sabi niya rito, sa verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat, kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, ng pilak, at ng mahalagang bato. Tapos sabi niya dyan, kahoy, wood. Sa English sabi niya dyan, and hay, and stubble.
Sa kasunod na talata, sabi ng ating ni Apostle Paul, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. You see that? Mahahayag ang gawa ng bawat isa. Bakit? Sapagkat ang araw ang magsasaysay, hindi pala ikaw, hindi pala ako, ni ang sino man sa atin, hindi pala ikaw ang magsasabi niyan. Let's say for example, hindi pala ako ang magsasabing ako isang Kristiyano. Hindi pala ikaw ang magsasabing Kristiyano ka, kundi ang nakakakita sa iyo ang magsasabing ikaw ay tunay na Kristiyano. Okay? Maaari sabihin natin, oo, Kristiyano ako. Pero mahahayag ito sa pamamagitan kung ano nasabi ng kasulatan, by their fruits ye shall know them. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. At sabi ng Apostle Paul, sa verse 13, ang mga gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy. Now listen very carefully. May tinutukoy na fire. Ito ang susubok, kapatid. Naintindihan po natin? Ito ang susubok sa pamamagitan ng apoy. Susubukin ang mga materyales na ginamit natin sa pagtatayo. Gaya ni Apostle Paul as a wise master builder. May apoy na tutubok, and who is that consuming fire? It is God Himself, kapatid. Amen. He is a consuming fire, hindi namamatay. Diba? Sabi niya, susubukin ito ng apoy. Kapag ang apoy na ito ay sumubok doon sa gold, ang araw ang magsasaysay. Sinubok ang gold, ang silver, ang precious stone, sabi ni Apostle Paul. Kung ang gawa ng sino man ay manatili. Nakikita nyo? Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Amen. Glory, hallelujah. Tatanggap siya ng reward. Kung ay ang tinayo mo at ang ginamit mo sa pagtatayo ng materyales ng isang bilang isang wise master builder, ang ginamit mo mga materyales ay itong mga ito, at sinubok ito ng apoy at nanatili. Hindi na parang, kundi nanatili hanggang wakas. Ang ginto kapag sinulog mo ng apoy, mananatiling ginto. Amen. Ang silver kapag sinulog mo, matutunaw lang, yet silver pa rin. Ang precious stone, kahit anong gawin mong sunog, hindi yan mabubura. Hindi mapaparan. Precious stone, lilitaw at lilitaw. Di ba ang ginto, kapag sinunog mo, lalong lumalabas ang pagkaginto? Tama ba ba? Ang silver, kapag tinunaw mo, lalo siyang nagiging matibay. Ang araw ang magsasaysay niyan, sabi ng Biblia. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag. Ang apoy ang maghahayag sa atin. That was God. Ang Diyos ang maghahayag sa atin kung ikaw ba'y karapat-dapat ng subukin. Kung ang pananampalataya o ba karapat-dapat ng subukin. Kaya ang gagawin ng Panginoon, bibigyan kanya ng isang karamdaman. At doon masusubok sa pamamagitan ng apoy kung paano maglalagablab ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kung paano ka magkukumahog na manindigan at humawak sa kanyang dakilang pangalan. Glory! Hallelujah! Ang apoy ang susubok. Sabi ni Apostle Paul, sa pamamagitan ng apoy niyahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung, sabi sa 14, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, what is this? Perishable. Napaparang. Nawawala ang apoy kapag sinunog, ang kahoy kapag sinunog mo, kapatid. Wala ka nang makikitang bakas ng pagkakahoy niya. Tama mo ba? Mananatili na siyang abo. Ang hay kapag sinunog mo, wala na. Napaparang, perishable. Kapag dito ka nagtayo, kapatid, ang sabi ni Apostle Paul, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya.
Kaya kinakailangan yung pinakapundasyon na pinag-uusapan natin. As a wise master builder, kailangan ang tatayuan mo ay si Kristo, kapatid. Manatili kay Kristo. Ano man ang maging bahagi ng buhay mo, ikaw man ay mabingit sa kamatayan, ikaw man ay magkaroon ng maraming karamdaman, ikaw man ay pahirapan at inaalihan ng maraming mga demonyo, manatili sa pangalan ng Panginoon. Yan ang pundasyon mo, yan ang pag-asa natin, kapatid. Hindi dahil magagaling kayo, magagaling na tayo, I mean. Hindi dahil mga nakapagtapos ang iba sa atin, hindi dahil magaganda ang trabaho at mga negosyo natin, kundi mayroon tayong pinagsasaligan ng lahat ng ito, kapatid. Mayroon tayong pinagkakatiwalaan kung kaya't ang ating buhay ay nilalagap natin kay Kristo. Why ang buhay natin? Ang pundasyon natin ay walang iba kundi ang Diyos nito na ating sinasampalatayanan. Sabi niya, masusunog kapag dito ka nagtayo. Yun yung mga materials na ginamit, sabi niya, Apostle Paul. Kung ang sino man nagawa ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Nakita niyo? Napakaganda ng mga materials na kailangan as a wise master builder. Sabi niya, Apostle Paul, gaya ko, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad ng isang matalinong tagapagtayo, sabi ni Apostle Paul, na itinayo ko ang pinagsasaligan. Sino ang itinayo niya? Si Kristo, kapatid. Nangaral siya ng walang takot. Ipinangaral niya ang ebanghelyo, nanindigan siya sa salita ng Diyos, na hindi niya kinokompromiso ang salita ng Panginoon. Na ayon sa pinagsasaligan, sabi ni Pablo, ngunit iba ang magtatayo sa ibabaw nito. Pero tayo na gusto nating magtayo, ingatan natin, kapatid. Kasi bakit? May kailangan, may mga requirement, may mga required materials na kailangan mong gamitin. Dahil ito, kapag ito ang ginamit natin, enduring, mananatili ito. Ang ginto, kapag sinunog natin, hindi ito mapaparang, mananatiling ginto ang ginto. At lalabas pa lalo ang pagkaginto nito. Ang silver, ang precious stone, ganun din. Ano yun? Yun yung mga mabubuting gawa. Spiritual works that last. May mga trinabaho tayo sa ating mga sarili. Ang sabi ng Biblia, trabahuhin mo ang sarili mo pagkaligtas. Ang kaligtasan natin, hindi natin makukuha kay nanay. Hindi natin makukuha sa ating mga kapatid. Ang kaligtasan mo, hindi makukuha kung kanino man. Kundi ang kaligtasan mo magmumula sa iyo na rin mismo, kapatid. Ang kaligtasan ko magmumula sa akin. At hindi ko kayo pwedeng tulungan at hindi niyo ako kayang tulungan. Pero kaya natin magpaalalahanan sa isa't isa. Tama? Kaya natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, sabi niya kaya Pedro, kapag ka malakas ka na, kapag ka when thou art converted, strengthen thy brothers. When thou art converted. Now, yun yung sinasabi dyan ng ating mahal na Apostle Paul. Bilang isang wise master builder, matalinong tagapagtayo, kailangan ang isip mo matino. Mayroon tayong matitinong kaisipan na kapag tayo nagtiwala sa Diyos, kailangan hindi natin papasukin yung doubt. Kailangan manatili sa atin yung faith. Kasi bakit? Kaya katulad ni Apostle Paul, natulad sa isang matalinong tagapagtayo, itinayo niya ang iglesia sa Corinto. Nagamit ang mga materialis na ito sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, na magtatagal, hindi lamang mapaparang, kundi heaven and earth shall pass away, but my word, sabi ng Panginoon, shall never pass away. Hanggang sa langit, dala-dala natin ang ating mga gawa, kapatid. Sabi ng Biblia, sabi ng Revelation, hahatulan niya ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Maliliit, mabuti, masama, matanda, bata, lahat. Hahatulan ayon sa mga gawa. Kung dito ang pinagsaligan mo, ito ang materialis na ginamit mo, it will endure forever. Pero pag ito ang materialis na ginamit mo, hindi ka matuturing na isang wise master builder, kundi mapapabilang tayo sa isang foolish builder. Gaya ng kinikwento ng Matthew chapter 7,
na mayroong dalawang builder. The wise and the foolish builder. Na yung wise, sabi ng Panginoon, nakinig. At tumupad ng mga salita ng Panginoon. Matutulad ang taong ito sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. And who is that rock? It is Christ, Jesus Christ. Hallelujah. Itinayo niya ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yun ang pinakapundasyon niya, si Kristo. He is a wise builder. Sabi sa Lucas, kung babasahin niyo ba dyan, hindi lang siya basta nagtayo. Doon sa pinasasaligan, kundi hinukay niya ng malalim at hinanap yung bato na matibay na yun. Ano ang spiritual teaching? Bilang wise builder, kapatid, huhukayin mo ang mensahe ng Biblia para sa iyo kasi dito naka-indicate ang iyong kaligtasan. Walang ibang kaligtasan. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat natin kaligtas, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus. Pero yung foolish builders nung magtayo, gusto na sa panahon natin ngayon, mga instant houses, bibili mo na lang, i-deliver na lang house to house. Walang pundasyon yun, kapatid. Ito yung mga foolish builders, sabi ng Biblia, na nagtayo sa buhanginan ng kanilang bahay. Ano ba yung bahay na yun? Sabi sa Corinto rin, if I'm not mistaken, know ye not that ye are the temple. Tama, andyan yan sa karusunod na talata. Know ye not that ye are the temple of God? Naku, ang templong ito itatayo mo sa ibabaw ng bato, kapatid. Sabi ng Panginoon, mananatili kang matibay. Dumaan man ang bagyo, dumaan man ang mga kagutom, dumaan man ang lahat ng trahedya sa buhay na ito. Kapag ikaw ay nakatayo kay Kristo, mananatili kang matibay, kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, itong foolish builder nung magtayo sa buhanginan, dumating ang bagyo, at kalunos-lunos ang naging kapahamakan ng taong nagtayo ng kanyang bahay sa gitna o sa ibabaw ng buhanginan. Walang pundasyon. Kagaya ni Apostle Paul, bilang wise builder, kailangan ito kapagtayo. Now, naalala ko ang kwento ni Barbenham doon sa message na to whom. Ano ba message yun? To whom shall we go? Sabi ni Barbenham, meron siyang kaibigang matalik na kasama. Namasyal sila sa New York City. At habang nag-iikot-ikot sila doon, may napansin ang ating mahal na propeta na isang mataas na building, maganda. Sabi ni Barbenham, siguro mga 50 to 60 stories building. Napakaganda. At totoo ng mga ang propeta. At sa pagkamangha ng propeta, napansin ng kaibigan niya. At sabi ng prophet, napakaganda ng building nito. Sumagot yung kaibigan niya. Alam mo ba kung magkano ang nagastos sa building niya? Sabi ng prophet, sige, magkano kaya yan? Sabi ng kaibigan niya, higit sa milyon. Basta milyon ang usapan niya. Sabi, ganun kaganda ng building ngayon. Pero sabi ng kaibigan ng prophet, ng ating mahal na propeta, sabi ng kaibigan niya, pero alam mo ba na sa kabila ng paggastos ng ganong kalaki dyan sa building na yan, walang may gustong tumira. Sabi ng prophet, bakit gano'n? Anong ibig sabihin? Hindi ko may paliwanag mo, hindi ko maintindihan. Sabi ng kaibigan ng prophet, alam mo kasi napakaganda. Simula nung ginagawa yan, hinahanga ng mga tao. Pero nung malapit ng matapos, at nung matapos na, ang laki ng kalugihan ng may-ari. Bakit? Walang may gustong lumipat sa bahay, sa building na yan. Bakit? Maganda man ang panlabas na anyo. Ang gaganda ng materialis na ikinabit sa building. Mga mamahalin man kung tingnan, kaya umabot doon sa ganong halaga. Pero yung pundasyon, soap, rock, malalambot na bato. Kaya walang tiwala yung tao na magtira doon. Kasi wala silang assurance na ligtas sila sa building. At ganun din daw sa pananampalataya, sabi ni Branham. Naisip niya, ganun din sa pananampalataya. Na kung sana itong mga denominational churches, nalalaman nila na wala sana silang pwedeng pagkatiwalaan liban sa Diyos. Dahil walang ibang pundasyon na ibinigay sa atin,
Walang ibang pundasyon kang dapat pagkatiwalaan kundi ito lamang. Hindi ang talino ng tao, hindi ang galing ng tao, hindi dahil nagtapos ang pastor, hindi dahil sa nagtapos ang sino mang ministro sa isang eskwelahan. Sabi ng Panginoon, kinakailangan mong ang lahat ng matalino, kinakailangan magpakamangmang para siya'y matuto. Ngayon yun, kasi ito ang pundasyon. Now, a wise master builder. Kinakailangan natin matayo yan. Bago ko tapusin ang pangangaral, nais kong bumasa ng message. Dito, To Whom Shall We Go, 1960. Sabi niya ang prophet, paragraph 28, then there's a great thing that the America is trying to build upon. Mayroon daw itong Amerika na talagang pinagsisikapan itayo. No? Hanggang ngayon naman napapansin niyo mga kapatid kung ano-ano ang lumalabas sa Amerika. Alaswaan, and if I'm not mistaken, no, nandyan sa Amerika ang California. Tama? Sabi ng prophet, then there's a great thing that the America is trying to build upon. Is trying to build upon the foundation of popularity. Yun ang ginagawa nila, ang pinakapundasyon nila. Yung popularity. Young girls, young boys, they look at the television stars. Now listen very carefully, brothers and sisters. They look at the television stars. Mga artista, movie stars. They try to act like them. Hindi naman Korea, nagko-Korea. Why? Influence. Para lang magkamit ng papuri. They try to act like them. Dress like them. Impersonate them. What does it do? Sabi ng prophet, leads to a ruined life of chaos. Delubyo na buhay. Sabi ng prophet, it stubbles with hay which will be burned at the judgment. Dito sila nakatayo, sabi ng propeta, at ito'y susunugin sa araw ng paghuhukom. Mapapabilang sa mga bagay na ito na perishable. Pero yung mga taong ang kanilang pundasyon ay si Kristo, sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Amen. Ang katawan lupa ito lilipas. Pero minsan isang araw pag dumating ang Panginoon, i-redeem ang body. Sabi ni Apostle Paul, mula sa kabulukan papunta sa walang kabulukan. Mula sa may kasiraan papunta sa walang kasiraan. Ganun ang Panginoon. It stables with hay which will be burned at the judgment. Now listen, Jesus is the only foundation. The only sure foundation. Ito ang ating katiyakan. Dito tayo tiyak. Ito ang katiyakan ng iyong pundasyon. Ito ang katiyakan ng ating pundasyon. The only sure foundation. That's the reason we should come to Him. Na dapat lalapit tayo sa Kanya. Wala kang... minsan ang tao, ang kanyang pinagsasalikan yung kapwa-tao eh. Pag may pera, di ba? Uutang. I'm sorry pero hindi po ako nagmamasama sa mga umutang. Siyempre, natural na yun. Pero di ba, minsan ganyan, ang tao, di ba? Kahit may 100, ipapangutang pa. 50, ipapangutang. Did you get my point, mga kapatid? Di naman kapatid na utang, ipapautang pa. Pamigay mo na lang. 100 lang naman eh. Yeah? Kaya tayo lumalapit kasi ang pundasyon natin si Kristo. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Sa kabila ng kawalan, God will provide. Amen. God will provide. Kung ang pundasyon natin si Kristo, at alam natin He is the great provider, let God be moved and provide all your needs.
all our needs. Jesus is the only foundation, the only sure foundation. That's the reason we should come to Him. Nobody else has that foundation. Walang sino man ang meron niyang pundasyon na yan. Riches doesn't have it. Popularity doesn't have it. Basta natin tayo kapatid kasi meron tayong pundasyon, si Kristo. Sabi ko nga doon sa kapatid natin doon sa Quezon na pinagaling ng Panginoon. Nakita niyo? Munti kang ka na pong gumastos ng 2,000. Samantalang ang Diyos na pinaglilingkuran natin na tumatawag sa iyo ngayong gabi, sabi ko sa Kanya, binibigyan ka libre. Amen. Pinagaling ka instantly, libre. Yung pwesto niya na pagka nahiga siya, nakasandal lang, hindi niya mayangat ang paa, sabi niya, nagte-testimony siya, Pastor, nung after mo ipag-pray, glory to God, praise God, sabi niya, to God be the glory, naitatas ko na yung paa ko, marelax na. At sabi nga ng asawa niya, nagte-testimony din yung asawa niya, sabi ng asawa, ginisip ko pa nga po yan, Pastor eh. Tinanong ko kung magsisimba ba kasi napasarap ng tulog. Sa tagal, ilang linggo, napuyat lagi dahil hirap na hirap. Nung ipinag-pray, napasarap ang tulog. Ganyan kabuti ng Panginoon. Glory! Hallelujah! To God be praised, to God be the glory. Amen. God bless us all. At yan po ang message na aking iwanan sa inyo. A wise master builder. Gaya ni Apostle Paul. Sa Diyos ang lahat ng papuri, balakpakan natin ang ating Panginoon sa gabi nito. Tayo natin na tayo sa gabi nito. Hallelujah! Nais kong awitan ng Diyos ng awiting papuri at pasasalamat sa Kanyang dakilang pangalan. Amen. Hallelujah. Amen. Awitan natin ng Diyos. Awitin natin ang Kanyang pangalan bilang papuri sa Kanyang pangalan sa gabi ito. Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has Panginoon, ibinabalik namin ng kapurihan. Sapagkat kung wala ka, O Diyos, sa buhay namin, wala kaming magagawa. Ang kapangyarihan na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Ikaw ang nagsabi, Panginoon, ang sino mang sumampalataya, ang mga gawa na aking ginawa ay higit pa ang gagawin kaysa rito. O Diyos, yan ay dahil sa iyong biyaya. Ang sabi ng iyong lingkod na si Apostol Pablo, ayon sa biyaya na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Gaya o tulad ng isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at walang iba yun kundi ang ikaw, Panginoon. Tulungan mo ang bawat diyan sa amin, O Diyos, na mailagay ka namin na pinakapundasyon sa aming puso, Panginoon. Pagkaminsan, Lord, nakagagawa kami ng hindi nararapat sa iyo. Pagkaminsan, Panginoon, ang mga puso namin, O Diyos, ay madaling mabigo. Dapat, Lord, isa lang po ang aming hiling at isa lang po ang aming dalangin sa iyo. Nabaguhin mo ang aming mga puso at ang aming mga isip, Panginoon. Pagkat kung mananatili kami sa ganitong kalagayan, O Diyos, mawawalang kabuluhan ang aming mga pagpapagal sa ibabaw ng lupa. Tulungan mo po ang bawat dahil sa amin, Panginoon, na makapagtayo ng isang pinagsasalig sa ibabaw na pinagsasaligan na ito, ng ginto, ng bilang at ng mahalagang batong, Panginoon. Oh, hallelujah! He has saved by His power. Amen. He has saved.
nagkamit ng pagpapala galing sa ating Panginoon. Yun ang ating purpose dito sa ibabaw ng lupa. Walang iba kundi ang maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Kasi yun ang pinaka-purpose natin, sabi ng ating mahal na propeta. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe. Nawang bawat isa sa atin ay nakapundasyon o nakatayo sa bato. Tama ba? Nakapundasyon ba tayo sa bato, mga kapatid? Sabi ng Bible sa Old Testament, ang pinakamatibay na bato ay ang Panginoon. At pagdating ni Jesus Christ mismo, ang sabi niya, sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Diba? At si Jesus Christ mismo nagsabi niya, at sinabi rin ng Bible sa Old Testament, at sabi niya, even the gates of hell cannot prevail against it. At sabi ni San Pablo, tayo ay, ang kinasasaligan natin ay ang apostol at ang propeta. Yan ang foundation natin, yung mga turo na yan, kasi hindi tayo maliligaw. At sabi niya, doon sa apostol at propeta na yun, ang kinasasaligan niyan ay ang chief cornerstone, walang iba kundi si Kristo Jesus. Yan ang ating chief cornerstone, panulukang bato. Yung panulukang bato na yan ay kinik out yan sa pagtayo ng building. Kasi kakaiba yung itsura niya, parang hindi may lalagay. Sabi ng ating mahal na propeta, kasi kakaiba siyang bato na hindi may lalagay, ayaw nila ilagay. Pero hindi nila alam, sabi ng mahal na propeta, nung tatayo na sila may kulang na isang bahagi. Yung pala yung sinipa nilang bato, inalis nila at ayaw nilang ilagay sa building. May tinatayo na struktura ay yung pala yung Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa pagtatayo sa ating mga kapatid, may kulang sa atin na hindi natin maisip o malubos maisip na bakit gano'n. Pero yun pala, yung Panginoong Hesus Kristo pala yung kulang na yun na nag-iisa. At nung isang naging mananampalataya na tayo, yung kulang na yun, yung nagbuo sa atin. Siyang cornerstone pala natin, siyang headstone, siya rin ang capstone, siya lahat. Kaya yung Panginoon ang siyang sabi ng banal na kasulatan, He is our all in all. Amen. He is my all in all. So nawang bawat isa ay ang Diyos ang kinasasaligan ng ating pananampalataya. Kasi diyan dapat itatayo. Hindi sa batong hindi siya batong malambot. Actually, sabi sa Bible, pinky ang bato. Kakaibang bato yung pinakamatibay, sabi ng Bible. So, yan ay dadaan tayo sa apoy. Yun ang banal na Espiritu Santo na mapapansin yun sa binanggit niya sa Matthew chapter 25. Lahat yan ay nakatulog sa maling pananampalataya, pare-parehas tayo. Tama? Pare-parehas. Wise virgin sa foolish virgin. Nakatanggap ng mensahe, nasa denomination ka dati. Pare-parehas tulog. Pero sumigaw yung midnight cry, yun yung propeta. May mensahe na dumating na parating na yung Panginoon na denomination man o kahit tayo, pare-parehas siya naghihintay o nag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Huwag niyo isipin na tayo lang nag-aabang sa pagdating ng Diyos. Hindi, sila rin. Ang problema lamang, magkaiba ng conception sa pagdating ng Panginoon. Kasi sa atin, kisap mata, na hindi napapansin ng tao. Kaya secret The secret sa the way of the church. Pero sa pagpapaliwanag ng denomination, kumbaga ito yung tao, unti-unting tumataas. Hindi ganun ang pagpapaliwanag. Kasi kisap mata nga yung ganun, makikita mo yan Di ba? Ganyan sa internet, di ba nakita niyo ba yung rapture? Unti-unting pupunta sa alapaap. Hindi ganun ang tamang kapahayagan ng pag-agaw. Kundi ito isang kisap mata na hindi namamalayan ng mga tao. Hindi yan yung So, nung napunta tayo sa mensahe ito, ganun pala. Yung pala ibig sabihin ng in the twinkling of an eye. Hindi pala kinukuha ng salapapan. So, salamat sa Panginoon sa gabing ito.
sa kanyang mensahe. Nawa ay nagkamit tayo ng pagpapala sa ating Panginoon. Sa gabi ito tayo dadako sa pananalangin. Patuloy nating isama sa prayer ang ating paggalis papuntang Bicol para sa nalalapit na Thanksgiving. Na ang Diyos nawang mag-provide ng ating mga pangailangan. Pakisama din po sa panalangin ng aking papa na magkaroon na ng regular na trabaho at ang aking mama na patuloy na ingatan ng Panginoon. Higit sa lahat, patuloy na pagtibayin ng Diyos ang ating pananampalataya. Sa Kanya sa Diyos ang papurit pasasalamat. Ito ay prayer request na ng ating kapatid, si Brother Jenner. So, isama rin natin sa panalangin to at isama rin natin sa panalangin yung mga nasa ibang bansa rin sila. Dagdagan na naman yung ating ipapanalangin. Si Brother Paul ay iningatan din ng Panginoon. Nandun na siya. So, isasama na naman natin sa panalangin yun. 3 na sila doon sa Saudi. Sabi ko na sa ating kapatid, dahil walang katulad na ganitong gawain, bawal ang Bible. Sabi niya sa akin, yung songbook ba, Brother David, ay dala ko eh. Sabi ko, wala naman sinabi sa inyo, pero huwag mo nang dalhin, baka maaga ka pa eh. At least doon sa cellphone, ay hindi naman pinakikialaman ng government. Kasi ngayon may mga katulad ni Brother Archel, na-convert si Brother Archel sa Saudi. Nabautismo sa drum ng tubig. Yung drum ng tubig. Yung kulay blue. Sa CR. Kasi no choice eh. Bawal doon. Ha? Kung naabutan niyo, may pinsang kami dyan nakulong eh. Naggawain sila sa bahay. May nagsumbong siyempre. Nakulong sila. Hindi ko lang matanda kung nilati ko siya o ano, kasi yun ang punishment. So, dyan sa Saudi, may higit sila sa ganyan. Although may mga, sabi nila, may mga pabrika dyan na may gawain sa loob ng denomination pero registered sa government yan. Hindi pwedeng katulad dito na may bahay ka, gagawan mo ng fellowship, bawal yun. So, sabi ko, wala ka ng Bible, wag ka naman rin magdala ng songbook. Total, mayroon mag-songbook sa cellphone na ngayon eh. Hindi naman pinabuhalang may Bible sa cellphone doon. Hindi naman, kasi si Brother Chill nga, nagsisharing sila sa bahay, sa kanilang kwarto, sa kanilang tinutulugan, through ano lang, tawag yun, hindi yung ano, yung gadget na tawag doon, yung tablet. Sa tablet lang mga kapatid. Pupunta rin daw sila sa coffee shop sa labas, mag-share ng Word of God sa tablet. Hindi Bible. So, sila tumanggap sa Panginoon, pinakita nila, nilagay nila sa Facebook. Kaya pinabura kasi nga, baka matunto ng bawal. So, nakita namin, sa drum ng tubig nilubog sa siya. Lubog naman sa tubig eh. Kaya lang, hindi, kahigi ako din pag ganun. Para lang may simbolo na tinanggap ang ating Panginoon kasi bawal. At pagdating sa Pilipinas nila, naganap na sila ng mga churches, yung iba hindi nagpatuloy, yung iba nagpatuloy, katulad ni Brother Archel. So ngayon, patuloy rin natin isama yun sa panalangin natin kasi sa barko naman sila. So kung may time daw silang manood, nakakapanood sila ng mga gawain. Ganun din si Brother Archel. So mahirap yung kanilang kalagayan kasi nga, sa mga ganung lugar, di ba sana kung katulad sa open country, pwede yung gawain, nakakati ng physical. Pero pag mga ganyan, bawal. So anong pinaka mo? Katulad ganyan si Daniel. Si Shadrach may sa Abednego na wala sa kanilang sariling bayan. Pero dumadalangin pa rin. Hindi naman bawal dumalangin sa kwarto naman kapag nandoon. Wag lang magdadala ng Bible kasi delikado. So, sama rin natin sila sa panalangin. So, sa gabing ito, tayo lulod muli sa ating Panginoon at tayo dadalangin.
Okay. Okay, sige. Tumayo. Lord God, kami patuloy na nagpapasalamat sa gabi ito sa katugunan ng aming mga panalangin. Dalangin namin, Lord God, ay ang bawat isa sa amin ay nakatayo at nakapundasyon, Lord, sa iyo, Lord Jesus. Lord, walang ibang bato, God, kundi ikaw lamang. Matig sa iyo lamang kami umaasa at sumasampalataya na patuloy mo kami iniingatan at iingatan, Lord God, sa mga darating mga tao, Lord Jesus. Lord, wala kaming magagawa sa aming mga buhay kung wala ka sa amin. Dalangin namin, O Lord, ang iyong banal na Espiritu Santo ang magpaalala ng mga bagay-bagay at magpaunawa, O Lord Jesus, sa aming mga puso, sa aming paglalakbay sa pananampalataya nito. Habang naghihintay kami sa iyo, Lord Jesus, ang dalangin namin ay patuloy na tumibay at lumago ang mga pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lord, sa gabi ito, ikaw ang siyang patuloy mag-ingat sa amin. Sa bawat outreaches ng bahay, dalangin ng Lord God, ikaw ang siyang patuloy na gumagawin. Lord, sa namin tinitiwala ang lahat ng bagay at inilalagat ang aming pananampalataya. In your sweetest name, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Kay tuti-tuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging pagpapahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Yes, Lord. Kabilang Diyos at Panginoon. Hallelujah. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Kabilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di magbabago. Yes, Lord. Hallelujah. Sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Kabilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord. Sa akin ay nagmamahal. Amen. Bless you, Brother Robin, Brother David. Ang Diyos ang patuloy na magpalago ng inyong mga ministeryo. At tayo dadapo na mga kapatid sa isa pang bagay na ating buhay na ang pagpapalit ng ating kaloob. Awitin natin, The Windows of Heaven. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, for Jesus makes everything right.
namin sa ating Panginoon. Lord, sa dakila, Panginoon, malulhati ka, Panginoon, sa nagkaistaasan, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na pinagkaloob po sa bawat isa, Lord God. Na narito, Panginoon, aming napakinggan muli, O Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, na muli, Panginoon, binigyan mo ng instruction, Panginoon, kung paano patuloy, O Lord God, na may kabuluhan, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, patuloy mo kami i-guide, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, sa mga desisyon, na aming pagdesisyon, Panginoon. Lord God, ikaw maging sentro, Panginoon, na hindi, Panginoon, ang kalooban namin ng sunod. Lord God, ang kalooban ng Panginoon, ang patuloy ng sunod, Panginoon. Sa tuwing kami malinis, Panginoon, ng landas, Panginoon, dalangin ko, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na ibalik ko kami sa tamang landas, Panginoon, patungo sa iyo, Lord God. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Pinagkakatiwala ako, Panginoon. Pinagkakatiwala namin, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, nakinig, Panginoon, ng iyong salita, O Lord God, na ito'y magbunga, Panginoon, sa aming mga pananampalataya, Panginoon. At Lord God, masubukan mo ang bawat isa, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon, na may pananampalataya sa iyo, O Lord God. Panginoon, pagpalain mo ang bawat tumayo, Panginoon, mula sa ito ng Panguna, Panginoon, sa naghayag ng iyong salita, Panginoon, sa pili ng Lord God, sa bawat isa na narito, O Lord God. Lord, sa aming pagsamantalang pag-iwahula, ikaw rin ang magsyang mag-ingat sa aming Panginoon. Hindi no Lord, dalangin namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Lord, na pinagkaloob ng bawat isa, Panginoon. Ito ay, Panginoon, magamit sa tama, Panginoon, magamit para sa kaluluwalhati mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi dito, Panginoon. Sa iyo ang lahat na kapalit, salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming sa tagapagligtas. Amen. Bless you, Bar po. At tapos na po ang ating gawain, mga kapatid. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Awitin natin habang tayo'y nagkakabayan at nagbabatian sa bawat isa. Awitin sa aming at all that man from God.